and good afternoon. Ah, so, nakita nyo naman siguro, no? So, ito, ilang araw na namin itong ginagawa. Walang pahinga, walang tulog. Ha? Bakit namin ginagawa ito? Ginagawa namin ito, maipakita lang namin sa sambayan ng Pilipino na taas no kaming magsasabi na ikaw, Marcos Jr. ay bumaba na sa pwesto sapagkat hindi ka nararapat na umupo dyan sa Malacanang. Ha? Ilang araw na kami nandito. Di baling masunog sa araw. Di baling hindi makatulog ng maayos. Kahit kagating pa kami ng dengue. Hey, yung isang vlogger na nagsabi na kami ay bayaran, Sangkay TV, hampas lupa, insekto, walang pinag-aaralan. Sigurado ako, lobat ka nung sinabi mong mga bayaran kami dito. Sangkay TV, ang Diyos ang kakampi namin at si Bibi Sara Duterte. Ha? Kaya kayo dyan, mga vlogger na Sangkay TV, huwag kang mag-vlog kung lobat ka. Ha? Alam naman nating nagsusolve yan si Sangkay TV. Kasi mana yan sa boss niya. Kung ang boss mo adik, matik na yan, pati tauhan adik na rin yan. Ha? Kaming mga Duterte, hindi kami bayaran. Loyal kami. Handa kaming magpa-drug test dito mismo. Kasama ang aming Baby Sara Duterte at ang aming Ferdinand. Ha? Pero yung si Marcos, takot yan. Takot yan magpa-drug test kasi kahit hindi mo yan ipa-drug test, halata naman. Tignan mo naman kung paano magsalita pag in-interview. Grabe na yan. Grabe na itong Pangulo natin. Grabe na. Tapos yung TV5 naman kung magbalita, fake news. Mga kupal ba kayong media? Ha? Anong klaseng pinapalabas nyo? 100 lamang po ang nagrally. Andon sila patay gutom. Anong patay gutom? Araw-araw, minu-minuto, oras-oras, Jollibee ang dumarating dito. Kahit ang mga OFW sa UK, nagpapadala ng... yung mga kalaban natin dyan nagrarally. Pinaglalaban yung bangag. Kayo yung mga bayaran. Kami dito, walang bayaran dito. Ginagawa namin itong kusa. Lahat kami dito, naggastos. Pera namin ang ginamit namin papunta dito. Pamasahe dito. Di ba? Okay. Sila, hindi yan sila gagalaw pag walang pera. Bakit? Halata naman na pera lang ang nagpapagana sa kanila. Tignan mo si Martin Romualdez. Ang tiyan niya parang tiyan na ng kalabaw. Grabe na yan si Martin Romualdez na yan. Tapos, nung siya'y nagbigay ng ayuda, halatang adik. Alam mo, Martin Romualdez, napakakupal ng ginawa mong yan. Nakakahiya. Sabi mo, amen. Hindi Grabe na yan. Grabe na yan. Diba? Tignan mo naman yung asawa ni BBM. Na parang zombie kung maglakad. Akala mo prinsesa kung maglakad. Hindi parang palakay, para talagang zombie na. Parang penguin talaga. May nalalaman pang pagaon-gaon. Robot naman parang penguin. No? Grabe na talaga. Kaya, tinatawagan mapapublikong eskwelahan o mapaprivate, halina't sumama sa rally. Tayo ay magtulong-tulong at ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na kaya natin pabagsakin at pababain sa pwesto ang mga adik na nakaupo na mga crocodile na yan. Diba? Luzon, Visayas,
Mindanao, Itbulaga. Ha? Nabudol tayo. Napakalaking pagkakamali. Kung hindi lang dumikit yang si BBM kay Sara Duterte, kahit kagawad man ang takbuhin yan, hindi man yan mananalo. Bakit? Tignan mo kung gaano sila kawalang hiya at kung gaano sila kawalang utang na loob sa Duterte. Noong namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, yang tatay nilang yawa na yan hindi malibing-libing. Ngayon, naging presidente si Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing ang kupal na tatay mo, Marcos. Ipinalibing ang tatay mo. Ngayon napalibing ang tatay mo at ikaw ang naging presidente ng Pilipinas. Wala ka mang utang na loob. Ikaw man yung unang bumila sa Duterte administration. Tignan mo ang pinagkaiba noong panahon ni Duterte at ngayong panahon ni Marcos. Noong nangampanya si Marcos, pag ako ang nanalo, taas noong nagsasabi, ang 1 kilong bigas ay 20 pesos na lang. Ngayon, Joke lang yun. ngayon siya ay naupo sa pagkapangulo. Ang 1 kilong bigas naging 60 pesos. Mas lalong mumahal, no? Tapos ano ang naging mura? Ang shabu, mura na ngayon. Shabu doon, shabu dito, shabu doon, red doon, shabu lahat. Bakit? Kasi bangag ang ating Pangulo, adik na adik pa rin ang pinamumunuan. At ang mga adik ngayon, hindi na sila natatakot. Tinatawanan lang nila ang presidente. Bakit nila tinatawanan? Kasi ang presidente mismo, pag inu-question, tinatanong about sa mga problem ng community, ng bansa, kumakamot ng ulo. Kayo walang alam. Mr. President, anong dapat nating gawin? Kasi sa Bicol, namamatay ang mga tao, nilulubog ng baha, abay, lumingon ang kupal. Ano bang dapat nating gawin? Ikaw ang presidente tapos hindi mo alam kung paano mag-solve ng community? Hindi mo alam kung paano magbigay ng solusyon sa mga pinamumunuan mo? Dapat pala ang ginawa mo, nag-farm ka na lang. No? Dapat yun na lang ang ginawa mo. Kasi hindi ka pala marunong mag-solve ng problema ng bayan. Kaya ang dapat mong gawin, bumaba ka na dyan sa pwesto. Sapagkat hindi kami titigil hanggat hindi ka bumababa sa pwesto. Ngayon, walang bayaran dito. Walang gutom dito. Tingnan nyo naman ang mga tiyan namin, lumalaki na, lumulobo na ng Jollibee. Jollibee. Duterte tayo. Ngayon, sabayan nyo ako kasi kahapon meron. Pag sinabi kong bangag, sabihin nyo, Marcos, bangag! Bangag! Pag sinabi kong bangag, sabihin nyo, Marcos! Bangag! Di ba? Bagong presidente, bagong balyo. Walang prinsipyo, walang isang salita. Si Marcos yan, si BBM, bangag na pangulo. Di ba? Sinang na po Noong panahon ni Tatay Digong, napakaganda na ipagmalaki mong isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na isa kang Pilipino dahil sa namumuno sa atin. Walang alam. First time pa lang na pagkaupo sa pagiging presidente, ang ginawa, pumunta ng ibang bansa. Nakikasal pa doon sa kasal ng anak ni Sultan Bulkiah. Kaya kung ang inabutan niya, yung Marawi City, di ba? Yes! Ano kayang gagawin niya? Pupunta siya ng New York City, magbabakasyon. Tingnan mo si Tatay Digong, anong ginawa? Pumunta ng Marawi, nakibarilan pa. Di ba? Tama! Tapos nung dumating ang COVID-19, doon mo makikita kung gaano katalino at kagaling ang namumuno sa ating bansa. Kung si BBM lang yun, sigurado ako, siya ang unang mamamatay ng COVID-19. Tama! Grabe na ba? Namin sa inyo, Mr. President, at
pati dyan sa kasama mong si Martin Romualdez, Tambaloslos, bumaba na kayo sa pwesto at kung maaari, humanap na kayo ng ibang bansa sapagkat hindi kayo nababagay dito sa Pilipinas sapagkat kayo ay isang malaking sagabal at malaking nagpapahirap sa ating bansa. BBM, naghihirap na ang ating bansa, naghihirap na ang mga Pilipino sa kahirapan na hindi mabigyan ng solusyon dahil sa inyong mga politika na mga buwaya. Kayo lang ang nakikinabang, kayo lang ang nagpapakasarap, kayo lang ang nagpapakasarap dyan sa gobyerno. Bumalik na kayo sa Hawaii. Natutulog kayo sa aircon. Ang mga tao natutulog sa lansangan. Kumakain kayo ng kung ano-ano. Tignan mo ang mga butante na bumoto sa'yo. Halos tain na ng aso ang kainin niya sa sobrang kahirapan. Bakit? Ang mga binoboto natin, puro adik, puro kurap. Lalo na yan sa mga congressman na yan, yang si Patwa na walang alam kung hindi. Yes or no? Yes or no? Pag nag-explain ka, no, yes or no? I-content kita dyan, content kita. Grabe naman. Ipinatawag ka tapos pag nag-explain ka, no, yes or no lang ang answer. Ano yan sa... Grabe naman yan. Pumunta ka naman sa Senado, ganun din. No, Mr. President. Yes or no? Yes or no? Tapos ano ang nangyari sa kanila? Noong inimbestigan nila si Tatay Digong, nabaliktad ang situation kasi sila ang naimbestigan, lalo na si Risa Ontiveros. No? Kaya wala pala siyang alam. Bakit ka pumasok sa Senado? Eh, hindi ka naman abogado. Wala ka namang alam sa mga rules. Di ba? Wala kang alam. Tapos bigla kang magsisenador. Anong gagawin?